magpapalabas ng tanong, all you have to do is to comment down your answer. Okay, to comment down your answer. Ayan, ina-encourage ko rin ang lahat. Ayan, ina-encourage ko rin, okay, ang lahat na mag-comment para makita ko po, ayan, if kailangan ba ito ng pangmalakasang, okay, kailangan ba ito ng pangmalakasang explanation or not. Ayan, sige. Okay, start na tayo. According to the Transparency International, what is the main cause of failure of the Philippines to achieve a first world status? A. Lack of innovation and research. B. Lack of natural resources. Letter C. Corruption. Or letter D. Poor governance and incompetent leaders. Ayan, so medyo easy lang po ang ating tanungan. Common sense lang. At ayan, I believe, ayan, ang tanong na ito ay ating nararanasan in the present times. Ayan, bakit daw hindi tayo, okay, yumayaman, pumapasok sa first world status? Ito ba ay kakulangan sa research? Sabi pa ng isang senador, ano bang gagawin sa research na yan? Ako matalino akong tao, pero hindi ko maintindihan kung para saan ang research na yan. Ayan, okay? Okay, bato-bato sa langit, ang matamaang senado, okay? Bahala ka na sa buhay mo. Okay, next, lack of natural resources. Ayan, is it corruption or poor governance and incompetent leaders? Ayan, so, okay, malamang sa malamang, okay, hindi natin isasagot. Okay, hindi natin dapat, okay, isasagot itong si letter B kasi marami tayong resources dito sa Pilipinas. Be it nasa dagat, be it nasa lupa, ayan, puno po tayo. Rich in resources po tayo, be it mineral or yung natural resources or what. Ayan, anong klaseng resources yan na yan. Okay, rich po tayo kaya hindi po magiging sagot si letter B. Next, ayan, lack of innovation and research. Ayan, medyo okay naman po tayo. Okay, marami tayong researcher. Ayan, when it comes to innovation, medyo nakikisabay rin naman tayo. Although hindi tayo katulad ng ibang bansa na kung saan super galing sa innovation, pero at least tayo nakikisabay pa rin tayo. Okay, corruption and poor governance. Ayan, kapag letter C, okay, at letter D ang ating sagot, 50% okay na tayo. Okay, 50% okay na tayo kapag ang sagot mo is between letter C at letter D. Poor governance, incompetent leaders, pwede. Ayan, letter C, corruption, pwede rin. Okay, pero, okay, kahit na yung dalawang yan ay nafe-feel natin, kumbaga, okay, kung feeling ninyo nafe-feel natin yung letter C at letter D, ayan, isa pa rin ang tamang sagot dyan. Okay, kailangan pa rin nating bumalik, okay, sa tanong. Ang keyword natin dyan, ayan, is Transparency International. Transparency International. Okay, ano bang chinecheck kapag transparent? Okay, chinecheck, ayan, ang pera. Kung, ayan, okay, nagagastos ba ito sa maayos na paraan or kinukuha ito. Kaya ang sagot natin is letter C. Letter C po. Okay, corruption. Kasi ang corruption related siya sa transparency na keyword. Okay, kaya letter C ang ating nagiging sagot. Ayan. Okay rin naman kung letter D ang sagot mo. Ayan, pero kung i-check mo ang tanong, kung gumamit tayo ng critical thinking using Transparency International, ang sagot natin is letter C. Okay, corruption. Okay, na-gets po ba? Okay, proceed tayo. Proceed tayo ngayon sa number 2. The greatest contribution of the Phoenician to the progress of the ancient world was their adoption of blank. Is it A, alphabet? Is it B, shipbuilding? Is it C, craftsmanship? Or letter D, trading? Ayan, sige. So ano yung kailangan nating makilala? Sinong dapat nating makilala? Itong Phoenicians. Okay, so ano daw po ang greatest contribution nitong Phoenicians? Magbibigay ako ng 10 seconds to answer this. Okay. Yes po, actually po, ayan, marami tayong civilization, marami tayong empire na dapat makilala. At isa po sa mga civilization na dapat nating kilala before tayo proceed sa board exam ay yung Phoenician na yan. Okay, so aside from Phoenician, meron tayong Sumer, meron tayong Akkadian, meron tayong Assyrian, meron tayong Babylonian, meron tayong Chaldean, at marami pang iba. Pero, ayan, focus muna tayo sa Phoenician since ito yung tinatanong. So, alin daw dito, ayan, ang, okay,
ang greatest contribution nila? Ang sagot po dyan is alphabet. Okay? Actually, okay, marunong din po sa shipbuilding, okay, ang Phoenician. Pero yan po talaga ang kanilang greatest contribution, ang alphabet. Pero, okay, always yung tandaan kapag Phoenician po, marunong din po sila gumawa ng, okay, mga barko. Ayan. At sa kanila po nakilala, ayan, ang paggamit po ng snail. Okay, yung snail mucus. Anong ibig sabihin ng snail mucus? Yung laway po ng snail. Okay? Yung laway po ng snail, yan po ang ginagamit nila upang, okay, bigyan ng color ang kanilang damit at nagiging color violet ito. Kaya kapag may makita tayong snail mucus, okay, na ginagamit, ayan, para sa mga fabrics nila, okay, galing sa Phoenicians pa rin po, yan. Ulitin natin, kapag Phoenicians, alphabet, shipbuilding, at yung snail mucus. So aside from that, meron tayong Sumerian. Kapag Sumerian, ang pinaka dapat nating incorporate, ayan, sa Sumerian is yung, okay, sila yung unang nakaimbento ng wheel. Ayan, sa kanila rin po, sila po ang nagmamayari ng sexagesimal system. Kapag sinabi ng sexagesimal system, ito yung paggamit ng 60-60 po. Ayan, 60 seconds, 60 minutes, ayan, nanggaling yan sa kabihas ng Sumer. Ayan, at syempre, ayan, ang way of writing po nila, yung cuneiform. Okay, yung cuneiform po, galing din po yan sa kabihas ng Sumer. At last one, number 4, ayan, ziggurat. Okay, ziggurat po. Ayan, makikita yan sa Sumer. Actually, aside from Sumer, marami pa pong mga dapat nating makilala. Itong sina Babylonian Empire, Neo-Babylonian Empire, or yung Chaldean. Ayan, pero I believe, ayan, yan ay ating itatalakay po sa final coaching. Ayan, itatalakay natin yan sa final coaching. So, okay. Okay, proceed po tayo. Okay, sa number 3. Okay, number 3, the culture of the Ilocanos can easily be felt through their ant dance known as Balitaw, Dandansoy, Mahinhin, Kinotan. Okay, wait lang everyone ha, wait lang. May aayos. Yes po, okay. Very good. Ang sagot po natin dyan is letter. Okay, kinotan po ang ating magiging sagot po. Kinotan po ang ating magiging sagot. Ayan, sige. Sige yan po. Kapag, tandaan nyo na lang po, kinotant. Ulitin ko po, tandaan nyo na lang po, kinotant. Okay, kinotant. Ayan, sige. Okay. Kapag ant dance, ayan, kinotan po. Okay, so proceed po tayo. Ayan, sa number 4. An example of legislative check to judiciary is declaring a legislative measure unconstitutional. B. Impeachment of the Chief Justice. Letter C. Presidential veto on constitutional law. Or letter D. Impeachment of the President. Ano pong sagot natin dyan? Okay, okay. Okay, I will give you 10 seconds to answer this po. Ayan, sige. An example of legislative check to the judiciary, ayan, is, okay, letter A, declaring a legislative measure unconstitutional. Letter B, impeachment of the Chief Justice. Letter C, presidential veto on constitutional law.
Okay? Letter D, impeachment of the president. So ano bang hinahanap natin sa tanong? Okay? Okay, para mas lalo nating maintindihan ang tanong, an example of legislative branch to judiciary. So, ang gagawa ng check po is yung legislative. Kapag sinabi natin legislative branch, ayan sila po yung gumagawa ng batas. For short, kapag legislative check po, okay, check po yan ng Senado at ng House of Representatives. Saan? Okay, sa husgado, sa Chief Justice. Okay, number 1. Okay, ang una nating alisin is letter D, impeachment of the president. Kasi ang president hindi po natin makikita sa judiciary. Okay? Kaya hindi po magiging sagot si letter D. Okay, next po, ayan, declaring a legislative measure unconstitutional. Okay? Okay? Declaring a legislative measure unconstitutional kasi nga, ayan, ang gumagawa nito is judiciary, ang nagde-declare at papunta sa legislative. Baliktad, hindi siya ang sagot. Ayan, kaya hindi letter D, hindi letter A. Ayan, kaya, okay, focus tayo sa letter B at letter C. Ulitin natin, example of legislative check to judiciary. Ang i-check yung judiciary. Okay, i-check natin. Presidential veto on constitutional law. Okay, may ginawang constitutional law. Ayan, at veto. Okay, so may kinalaman sa executive. Wala naman tayong nakikitang executive sa tanong. Kaya ang isasagot natin is impeachment of the, okay, Chief Justice. Okay, impeachment of the Chief Justice po ang ating isasagot. Okay, kasi ang nag-check legislative po. Okay, declaring a legislative measure unconstitutional. Okay, chinek yan ni judiciary, ayan, kay legislative. Pero ang hinahanap natin, ang pag-check ni legislative kay judiciary. Kaya ang sagot natin is letter B po. Ayan, okay lang naman na magkamali tayo. Okay, mabait tayo ngayon, hindi tayo mamumukpok. Ayan, pero, ayan, hindi tayo mamumukpok using ng pamukpok. Okay, gagamitin po natin ang ating kamay. Ang ating kamay. Kasi nga, ayan, kailangan po natin ng critical thinking, okay, while, okay, bumabasa. Hindi lang tayo plain na bumabasa, ayan, or natatandaan natin yung previous question, kaya, okay, ilalagay na lang natin kung anong natatandaan. Ay, natandaan ko na letter A ang sagot sa ganitong tanong. Hindi po agad. Kailangan po natin agad, kailangan natin, okay, i-think muna natin, okay, ng maayos. At after that, kailangan nyo rin, ayan, i-check one by one, lalo na kapag ganito yung tanungan. Okay? Okay, very good sa mga nakatama. Pero sa mga hindi pa nakatama, ayan, ito sa inyo. Pukpok po sa inyo. Ayan. Sige. Okay. Proceed tayo sa number 5. Okay, I hope kailangan yung bumawi sa number 5 kasi easy lang naman yan siya. Which country is not a member of ASEAN? Is it Vietnam? Is it Cambodia? Is it China? Or Myanmar? Ayan, sige. Okay, I will give you 10 seconds to answer this. I believe easy lang naman siya. Ayan, kahit yung grade 2. Okay, kaya nila yung sagutan. Grade 2. Sige, nakikita ko na sumasagot na silang lahat. Ayan, very good din naman. Ayan, very good naman po. Ayan, na nakikita ko rin naman. Ayan, hindi po kasama, okay, ang China sa ASEAN. Okay, from the word itself pa lang, Association of Southeast Asian Nation, hindi po makikita sa Southeast Asia si China. Okay, yung si Myanmar makikita natin, yes. Yung si Cambodia makikita natin, yes. Si Vietnam makikita natin sa Southeast Asia. Pero, okay, lumalabas din po sa board exam kung saan po, ayan, okay, saan po yung pinanganak si ASEAN, saan po siya ginawa, okay, saan po yung nag-meet, okay, ang 5 founding countries po. Okay, for ASEAN na topic na natin yan sa live. Sila po, ayan, ay nag-meet at na-found po ang ASEAN saan? Sa Bangkok, Thailand. Ayan, sige. Okay, very good. Ayan, medyo alam na ng lahat, kaya mag-proceed tayo. Okay, sa number 6. Sumerian tales like Gilgamesh's story of creation and the flood are blank literature. A, prophetic. B, epic.
C, poetic, or D, romantic. Okay? Tandaan po nating lahat na ang ating tanong ngayon ay okay, dati nang lumabas. Okay, sa let. Kaya malamang sa malamang wala tayong inayos diyan. Yan, it is what it is talaga. Kasi nga last 4 days na lang po ng ating live. Last 4 days na nating okay sa ating tambayan. Last 4 days ng pukpukan, at after dan po, ayan, i-check na po natin ang ating sarili kung prepare na po ba talaga tayo or not. Ayan. Kasi nga, ayan, always na always yung tandaan, one time lang po kayo papasok, okay, sa loob ng precinct. At after that po, ayan, okay, doon na po, okay, nakalagay ang inyong tadhana if ever makapas kayo or not. If ever magninid pa kayo ng additional months para mag-review ulit, para naman mahintay, okay, another day na yan. Okay, sige. Okay, enough with the talkings. Ayan, hindi naman ako motivational speaker for tonight's video. Lecturer tayo. Kaya proceed tayo sa number 6. Ayan. Sumerian tales like Gilgamesh story of creation and the flood are blank literature. A, prophetic. B, epic. C, poetic. Or letter D, romantic. Ayan, ang sagot po natin, ayan, is epic, letter B. Okay? Epic po. Epic of Gilgamesh, di ba? Kaya ang isasagot natin is letter B. Yes po, may mga tanungan talaga sa social studies na ganito po yung mga tanungan. Parang common sense lang talaga ang gagamitin. Kaya kapag magkamali ka pa dito, aba-aba, kailangan mo nang magdasal. Okay? Kailangan mo nang magdasal kay Kibuloy. Char. Kailangan mo nang magdasal. Okay? 7. Which of the following is a primary course of this certification? Ayan, is it earthquake? Is it deforestation? Ayan, is it volcanic eruption or ocean current? Okay, ano daw po ang primary cause ng desertification? Earthquake ba yan? Deforestation ba yan? Volcanic eruption ba yan? Or ocean current? I will give you, ayan, 10 seconds to answer this. Ayan. Yes, ayan. Yes po. Okay, nababasa ko sa comment section. Medyo stressful ang nangyayari ngayon for Filipinas. Ayan, kasi nga ayan, yung isa sa ating mga yung isa sa ating mga leader, ayan, or previous president is ayan under question ngayon sa The Hague, Netherlands, kasi dahil sa kanyang kaso, which is the extrajudicial killing, at yan ay lumalabas din sa atin, okay, sa social studies, okay, kasi nga anong problema sa extrajudicial killing? Ito ay because of, yes, very good po, ayan, wala pong due process, yung pagkakaroon ng okay, lumalabas sa board exam as in sa atin sa social studies, okay, walang due process of law, ayan, at diretso nilang itetegi ang mga nagkasala, lalo na yung mga drug addict. Okay, kahit drug addict daw sila, okay, according sa batas, tao pa rin sila, nangangailangan pa rin sila ng protection under the law. Kailangan mapatunayan muna na sila ay gumagamit bago sila patawan ng sintensya, ayan, or ikulong. Pero bawal daw silang patayin. Okay, at ang ginawa ng ating former president, ayan, is nagpatupad siya ng shoot to kill order. At yun po yung naging kaso niya. Ayan. Pero sige. Okay, hayaan muna natin ang buong bayan na magluksa kung sila ay anak ni Duterte lahat, ayan, at may iba't iba rin naman tayong political stand. Pero as a social studies major, kailangan malaman din natin yung reason kung bakit ganon yung nangyari. Ayan, hindi always heart ang ating pairalin, i-check muna natin kung bakit nangyayari yan. Okay? Okay? Sa side po ng batas, hindi sa side ng ating puso. Okay, so proceed tayo dito sa number 7. Okay. Okay, which of the following is a primary cause of desertification? Ang isasagot natin dito is hindi, letter A. Hindi po, letter A. Okay, sige. Okay, next. Letter D, ocean current, aalisin din po natin yan. Letter C at letter D tayo, volcanic eruption at deforestation. Paminsan kasi kapag sumasabog ang isang vulkan, ayan, okay, nagkakaroon din ng desertification. Pero ayan, dapat ang isasagot natin dito, okay, is, ayan,
Okay, deforestation. Letter B, letter B. Okay, letter B po ang ating magiging sagot. Okay, number 8 po tayo. What is the most famous folk dance appealed to many countries overseas, especially in the United States? A, itik-itik. B, karinyosa. C, tinikling. Or letter D, pandango sa ilaw. Eh, paano sir kung pinatay nung adik yung sanggol? Ay, bahala na po sa adik na ma-face ang consequence according sa batas. Ayan. Pero at least, hindi naman po tayo kasi gumagamit ng an eye for an eye. Kaya hindi din natin dapat patayin ang taong pumatay. Ayan. Hayaan natin ang batas. Kaya nga may batas tayo, may constitution tayo, may republic acts tayo. At yun ang gagalaw po. Ayan. Sige, sige. Okay. So what is the most famous folk dance appealed to many countries overseas, especially in the United States? Ayan, ito, napansin ko po more than 5 times na tong lumabas sa board exam. Ayan, yes po. Kaya, ang isasagot natin dito, ayan, kahit na karinyosa po ang ating, okay, ang ating traditional dance, okay, pero, okay, ang isasagot natin dito is letter C pa rin, tinikling pa rin po. Okay, pero, okay, ang lahat ng nasa choices po ay lumalabas din po sa board exam, kaya kailangan natin siya, okay, kailangan natin siyang pag-aralan. Okay, when we say itik-itik, ayan, ito po ay nanggaling sa Surigao. Okay, para hindi daw natin makalimutan, sabihin na lang natin ang Surigao ang itik-itik or sumigaw ang itik-itik. Saan siya sumigaw? Sa Surigao. Ayan. Ang Karinyosa naman po ay makikita natin. Okay, nag-originate ito saan? Sa Panay Island. Ang tinikling naman po ay nasa Leyte. Okay, bakit ka na Leyte? Kasi ako po ay nagtitinikling pa. Ayan, sige, sige, sige. At last one, pandango sa ilaw. Saan naman po natin makikita itong pandango sa ilaw? Ayan, sige, sige, sige. Okay. Yes, Mindoro. Okay, very good. Very good. So ngayon mag-proceed po tayo, okay, sa number 9. It is characterized by shared characteristics, ayan, and mutual responsibilities. Okay, is it Gesellschaft, Gemeinschaft, enculturation, or acculturation? May nakikita akong sumasagot ng Pangasinan. Anong context sa Pangasinan? Sige, sige, sige. Okay, may nakita ko sa comment section ng Pangasinan. Sige lang, sige lang. Okay, dito muna yung magfo-focus. It is characterized by shared experience and mutual responsibilities. Is it Gesellschaft, Gemeinschaft, enculturation ba, or acculturation? Okay? Ito kasing mga ganitong tanungan, ito ay nafo-fall under sociocultural anthropology, particularly po sa sociology. Okay, meron tayong okay, yung letter C at letter D po, mafo-fall under po yan, okay? Yung paano po, ayan, tayo nag-learn ng culture, yung letter C at letter D. Yung letter A at letter B naman po ay according sa study po ni Ferdinand Tunis. Okay, itong si Ferdinand Tunis, ayan, na-classify niya ang society, ayan, ang ating kinagagalawan into two. Meron siyang sinabing Gemeinschaft, meron siyang term na Gemeinschaft, which nakita natin for letter B, at meron siyang term na Gesellschaft. When we say Gemeinschaft, ayan, ito ay nangangahulugang community. When we say Gesellschaft, ito naman po ay nangangahulugang, okay, society. Okay, para mas lalo nating matandaan, okay, si Gemeinschaft, ka-close niya po ang lahat ng kasama niya sa community. For short, si Gemma, kaibigan niya po ang lahat. Ayan, pwede niya pong kausapin ang lahat at kilala niya po ang background ng lahat. Kasi nga, konti lang sila. Okay, baka itong si Gemma ay nakatira sa rural area. So, kapag Gemeinschaft, close sila, may mutual responsibility sila, may bonding sila. Si Gesellschaft, okay, tandaan nyo na lang itong si Jessa. Ayan, itong si Jessa po, ayan, ay okay, itong si Jessa ay hindi po, okay, ka-close niya ang lahat kasi nga, ayan, nagiging ka-close niya lang yung isang tao kasi nga may common goal sila. Example, office mate lang sila or hindi. At wala po silang mutual responsibilities. Ayan, sige, sige, sige. Kaya, ayan, proceed tayo, okay, muna dito sa enculturation at acculturation. Okay, transmission of culture ito. When we say
when we say enculturation, it is learning your own culture. Ulitin natin, enculturation, learning your own culture. Okay? Acculturation, okay? Learning or accepting other culture. Accommodation, ayan, accommodation, learning other culture, pero hindi mo nakakalimutan yung own culture mo. Ayan, next, last one, assimilation. Assimilation, learning other culture, pero nakakalimutan mo na ang culture mo. Okay, so dito tayo, it is a shared characteristic. Ayan, it is characterized by shared experiences and mutual responsibilities. Gaya sa sinabi ko kanina, ang isasagot natin dito is Gemeinschaft. Okay, Gemeinschaft. Si Gemma, kaibigan niya ang lahat. Nakatira siya sa bukid, nakatira siya, ayan, sa probinsya na kung saan magkakakilala sila lahat. Pero si Jessa, Jesselschaf, ayan, si Jessa nakatira sa city, hindi niya kilala ang lahat. Paminsan nakikipaghalubilo na lang siya for the sake of common goal. Ay, example, office mate niya ito. Ulitin natin dito ulit sa transmission of culture. Enculturation, learning your own culture. Acculturation, starting to learn other culture. Okay, accommodation, learning other culture while, okay, hindi mo nakakalimutan ang culture mo. At last one, assimilation. Assimilation, ayan, nag-clap ako kasi nag-pop, nawala na ang culture mo while you're learning other culture. Ayan, I hope malino po ito sa ating lahat. Okay, magbigay po ng kahit anong comments, okay, sa comment section. Ayan, magbigay po ng kahit anong emoji sa comment section. Ayan, para ma-check po natin if na-gets na at tayo mag-proceed na sa number 10. Ayan, sige. Okay, bago ang lahat, shout out po, ayan, kay Mami Levenia Hariholne. Ayan, si Tita Lev, hello po. Ayan, okay. Si Tita Lev po, ayan, si Ma'am Levenia Hariholne ay nasa live natin. Siya po ang Local Youth Development Officer ng Happy City of Isabela. Ayan, during Ma'am Dada's time, ayan, Ma'am Dada Hatamas time, nang siya ay naging mayor sa Isabela City, masyadong naging progressive po ang Isabela. At isa po sa mga key, okay, isa po sa mga malalaking factor, ayan, kung bakit naging progressive, ayan, is yung kabataan na rin syempre, at ang humahawak po sa kabataan ng Isabela City is si Ma'am Lavinia Hariholne. Hello po sa ating live, ayan, welcome sa aming live, Ma'am Lavinia, ayan, sige. Okay, so proceed muna tayo dito, proceed tayo sa number 10, nakita ko na po ang comment, okay, ang emoji ng taong bayan, kaya proceed tayo sa number 10, sige. Which ocean is the largest on Earth? Is it Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, or Pacific Ocean? Ayan, easy lang po ang tanungan dito. Okay, ano daw pong ocean ang pinakamalaki? Okay, actually, ayan, 5 yan sila. Pero syempre, hindi naman tayo about hanggang E, kaya 4 lang ating ilalagay. Okay, we have Pacific Ocean, we have Atlantic Ocean, we have Arctic Ocean, we have Antarctic Ocean, and lastly, ayan, we have Atlantic Ocean. Kapag sinasabi natin Pacific Ocean, ayan, yung sa side ng Pilipinas papuntang Amerika, Pacific Ocean yan. Kapag Atlantic Ocean, yan ay yung nasa loob ng Amerika papuntang Europe, Atlantic yan. Kapag Arctic Ocean, yung karagatan sa taas, okay? Antarctic Ocean naman yung karagatan sa medyo baba, at yung Arctic Ocean po ay yung makikita naman po, ayan, Arctic, yung Indian Ocean ay makikita naman po sa malapit sa India. Sige. So, kailangan malaman din natin po ang difference between hurricane, cyclone, at typhoon. Okay, when we say typhoon, ayan, ito po ang hangin, ayan, or yung storm na makikita po sa Pacific Ocean. When we say hurricane, ito po yung typhoon, ito po yung storm, ayan, na makikita natin saan? Sa Atlantic Ocean. At last one, ang cyclone po. Ang cyclone naman po ay makikita natin saan? Okay, very good po. Ayan, sa Indian Ocean. Ayan, pero ang tinatanong natin, medyo lumalayo na tayo. Ang tinatanong natin, ang pinakamalaki po is yung Pacific Ocean. Ayan, pero okay, checkpoint muna tayo. Ano daw po ang tawag? Okay, ano daw po ang tawag sa sinaunang ocean? Ayan, na kung saan, okay, ito yung
okay, pumapalibot sa buong Earth. Kasi dati isa lang ang ocean natin, okay? Together with Pangaea as the super continent, meron din tayong super ocean. At ano ang tawag sa kanya? Okay, sino siya? Sino siya? Okay, hinihintay ko. Okay, baka may nakakaalam. Kasi na-topic na natin yan last time. Yes, very good po. Shout out po kay Sir, kay Ma'am Jean Gomez, ang ating top 1. Okay, sa paano-ano, sa pa-trivia-trivia. Ayan, si Jean Gomez, Panthalassa Ocean po. Very good. Panthalassa Ocean ang ang ating legendary ang ating largest or oldest ocean or super ocean. Ayan, very good, very good. Ayan, magproceed na tayo sa number 11, pero before dyan, ayan, sa mga social studies major na nag-watch sa ating live, okay, ngayon, ayan, inimbitahan ko po kayo na sumama sa aming final coaching na mangyayari po this March 16, March 18, at March 21. Ayan, so medyo 3 days yan siya, hindi siya 2 days. Intensive review. First day po, always lecture. Second day at third day po, ayan, actual let question po ang ating ira-rationalize. Subject covered, ayan, dyan na po sa inyong screen. Kaya kung gusto nyong pumasok, PM me lang po. Ayan, sige. Proceed na tayo sa number 11. So ngayon sa number 11, medyo, okay, pumapasok tayo sa economics. Okay, since economics relates to other sciences, okay, to what does it refer to on matters of right or moral behavior in business and trends? Ayan, sige. Is it ethics? Is it sociology? Is it history or law? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan. Okay. So, hindi na ako nag-advertise ng ating final coaching GC, yung mga anak ko na sa baba, ayan, yung mga anak ko na yung nag-advertise. Ang kanilang president ay si Kapitan Ika Shin. Ayan, go Kapitan, ipaglaban mo ang ating powers. Ayan, so bukas po makikita nyo po ako sa final coaching sa kabila po. Ayan, I will be, okay, the lecturer tomorrow, 8 to 12 p.m. sa final coaching po sa live ni Sir Melvin Boracho. Pero ayan, ulitin natin, social studies major po ang ating hahawakan. Kaya kung ikaw ay member din ni Sir Melvin Boracho, see you po bukas, ayan, sa ating final coaching 8 to 11. Ayan, papasok tayo sa number 11. Since economics relates to other sciences, to what does it refers? To on matters of right or moral behavior in business and trends. Ayan, sige. Ang sagot po dito natin, ayan, syempre, ayan, pinaka-easy lang po ang isasagot natin dito is ethics. Wala nang ibang explanation. I-check nyo na lang po ang right or moral behavior. All about ethics yan. All about ethics yan. Sige. Proceed po tayo sa number 12. Hindi na kami nakikinig sa RC namin. Hi, grabe ka naman. Makinig ka pa rin. Okay, the more review center, the merrier. Ayan, mas marami kang matutunan kapag makikinig ka sa lahat. Shout out sa iyo, Sir Arvan Catalan. Ano ba yan? Ayan, sige. Which of the following cultural symbols of Philippines represents nationalism? Ayan, is it sandata? Is it baybayin? Is it Philippine flag? Or manunggol jar? Ayan, kung napapansin nyo po yung mga tanungan natin ngayong gabi is easy. Kaya huwag kayong mag-alala, bukas babawi tayo, hahanapan natin ang ating mga live viewers na kung saan medyo gumagamit sila ng otak. Okay, while answering. So bukas tayo gagamit ng critical thinking sa ating live. So ngayon medyo pahapyaw muna tayo ng mga actual let question na medyo easy. Ayan, at nakikita ko na pang sagot nila. Ayan, Philippine flag po ang ating sagot. Hindi po sandata, hindi po baybayin, hindi po manunggol jar. Ayan, sige, proceed tayo sa number 13. From Song Dynasty sources in 982,
okay, AD. How did early Chinese traders and geographers call our islands? Is it Malilu? Is it Mintolang? Is it Mai? Or is it Lusing? Ayan, sige, sige, sige. Okay, tandaan nyo po, okay, ang Song Dynasty po ay lumalabas din po, ayan, sa board exam. At particularly po, okay, to be specific pala, ayan, lumalabas ang lahat ng dynasty. Okay, sa mga dynasty, ayan, na-topic na natin to nung last time. Pero, okay, pasadahan na lang din natin since andito na tayo. Okay, ang mga dynasty po sa China, meron tayong Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, King. Okay, kaya ang ginagawa ko, kinakanta ko na lang yan siya para hindi ko siya makakalimutan kasi lumalabas yan siyang lahat. Kaya ang ginagawa ko, okay, kinakanta ko siya. Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, King. Ayan, andun na po silang lahat. Okay, sa isang kanta ko lang, andun na silang lahat. Pero syempre, kahit na alam mo naman yan kung anong dynasty yan, kung hindi mo naman alam kung ano yung contribution nito sa history, syempre, olats pa rin. Kaya, ayan, okay, sa mga kailangan mag-guess nyo pa rin kung ano yung nangyari sa Xia Dynasty, sa Shang Dynasty, sa Qing Dynasty, sa Yuan Dynasty. Ayan, kasi lumalabas yan silang lahat. Yes po. Sige, sige, sige. Okay, dito muna tayo mag-focus sa number 13. Okay. From Song Dynasty sources in 982 AD, how did early Chinese traders and geographers call our islands? Ayan, ang sagot natin dito is Mai po. Letter C ang ating isasagot, Mai. So aside from Chinese, ayan, iba-iba rin naman po ang naging pangalan ng Pilipinas na to. Okay, kapag Chinese ang tumawag sa pangalan ng Pilipinas, kapag Chinese ang pangalan ng Pilipinas is Mai. Pero si Magellan naman, binigyan niya rin ng pangalan. Okay, binigyan rin na rin pang pangalan ang Pilipinas. Tinawag niya itong Archipelago of Saint Lazarus. Aside from Magellan, meron din tayong Ruy Lopez de Villalobos na binigyan ng pangalan din po ang Pilipinas na what? Las Islas Filipinas. Pero ayan, etong si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, hindi rin siya papakabog. Hindi rin siya papakabog. Binigyan niya rin ng pangalan ng Pilipinas. Anong tawag sa Pilipinas? Okay, yes po. Very good, very good, very good po. Pearl of the Orient Seas. Last one. May ginawang mapa po. Ayan si Ptolemy. Kilala nyo pa ba si Ptolemy? Siya po ang gumawa. Ayan, siya po ang, okay, nagsasabi, okay, na ang Earth, ayan, ang center of the universe. At gumawa siya po ng mapa. Okay, si Ptolemy na to, or si Ptolemy, sabi pa ng iba, ayan, si Ptolemy ay meron din siyang mapa at makikita ang pangalan ng Pilipinas. Makikita si Pilipinas doon sa pangalang Maniolas. Maniolas po ang pangalan. Okay? Other one, okay, another pangalan po. Ayan, etong si Artemio Ricarte, binigyan niya rin po ng pangalan ng Pilipinas. Pero ayan, medyo ano siya kasi ang tawag sa Pilipinas is, okay, Rizalin Republic. Okay, Rizalin Republic. So for yan lang. Okay, so meron pang iba, ayan, pero proceed na tayo. Okay, sa number 14, ayan. Who is the father of modern geography? Is that Eratosthenes? Is that Alexander von Humboldt? Is it Copernicus or Homer? Sige. Okay, ulitin natin sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa mga hindi pa, okay, nakachat sa ating para sa ating final coaching, chat lang po kayo para makasama kayo sa aming bardagulan sa GC. Kasi ang lahat ng PPT na to, ayan, masisend ko po lahat yan sa GC afterwards. Ayan, kaya unlimited PPT ka na, unlimited files ka pa, ayan, makakasama ka pa sa final coaching. Ayan, kaya mag-PM ka na. Who is the father of modern geography? Ayan, nakikita ko rin naman po na tama. Okay, na tama ang sagot. Pero yung iba mali. Ayan, kaya need na nating humanap. Okay, need na nating hanapin. Ayan, hindi ko na nakikita. Hindi ko na nakikita saan ang aking mahiwagang pamukpok. Hindi ko nakikita si mahiwagang pamukpok. Kaya, ayan, sige. Okay, pagbibigyan ba or ipupukpok sila? Hindi. Okay, lilipad ang ating pamukpok. Andito na siya. Ayan. Sige. Kapag sinabi nating father of geography po, okay, father of geography lang, yan ang tinanong, Eratosthenes. Pero ano bang nakikita sa tanong na yan? Father of modern geography. Kaya ang isasagot natin, Alexander von Humboldt po. Alexander von Humboldt
po. Ulitin natin, kapag father of geography lang, Eratosthenes. Pero kapag modern geography, ayan, Alexander von Humboldt. Ayan, si Copernicus naman po, ayan, okay, medyo malayo naman yan sa tinatanong. Okay? At syempre, si Homer hindi rin kasi mythical geographer po yan siya. Okay, mythical geographer. Okay, sino naman po ang father of history? Okay, paki-comment kung sino ang ating father of history. Yes, very good po. Ang ating father of history ay sino? Herodotus. Okay, sino naman po ang father of scientific history? Okay, lumalabas yan sa board exam, lalo na sa ating social studies major. Sino ang father of scientific history? Iba po ang father of history, iba ang father of scientific history. Okay, ang father of scientific history po ay si Thucydides or si Thucydides. Okay, Thucydides or Thucydides, yan po ang father of scientific history. Ayan, sino po ang sumulat, ayan, ng The Histories? Okay, sino ang sumulat ng The Histories? Ayan, pakisulat po, pakichat po sa baba. Ayan, sino ang sumulat ng The Histories? Yes po. Okay. Very good po. Okay, ang sumulat ng lumabas to sa board exam sa social studies actually. Okay, ang sumulat po ng The Histories ay si Herodotus. Kasi dito po sa The Histories na ito makikita po, ayan, ang awayan between Persia at bansang Greece or Greco-Persian War. At sino naman po ang sumulat ng Peloponnesian War? Ulitin natin, sino ang sumulat ng Peloponnesian War? Ayan, sino ang historiographer na sumulat ng Peloponnesian War in a scientific manner? Ayan, sinabi na natin. Okay, ang sagot natin is Thucydides. Si Ma'am Ika Shin nagkakalat sa comment section. Sino si Michael? Ayan. Ma'am Ika, need mo ng pukpok. Ayan, Michael, si Michael V ba yan, madam? Si Michael V ba yan or si Michael Sager po? Ayan, sa PBB. Ayan, sige. Diyos ko po, Ma'am Ika Shin. Ayan, Laroshi ka talagang madam ka. Okay, masak tayo sa number 15. Ayan. Okay, ulitin natin, si Homer ang ating first mythical geographer. Copernicus ang heliocentric, habang si Ptolemy naman ang geocentric. Okay, kapag sinabi natin geocentric, ano ito? Ang Earth daw po ang center of universe, yan ang pinaniniwala ni Ptolemy. Si Copernicus naman, okay, hindi siya, okay, naniwala dito, nag-oppose siya, sinabi niya, ayan, ang sun, okay, ang center, okay, ng universe. Ayan, yan naman sinabi ni Copernicus. And last one, ayan, ang Eratosthenes, father of geography. Ayan, I hope na-gets nyo po, proceed tayo sa number 15. Sige. On social mores, the following are regarded as taboo, especially by Christian communities, which protect, cherish values but not to include. Ayan. Is it incest? Is it concubinage? Is it virginity or sexual abuse of children? Ayan. Anong sagot natin dito? Ayan. Na-wrong sent? Na-wrong sent pala. Bongga naman yan. Grabe namang wrong sent mo yan. Hindi na siya sa text. Okay, nasa comment section na pala ngayon ang okay. Okay, nasa comment section na pala. Ayan. Sige, very good. Ayan, halatang active talaga po. Halatang alam nyo talaga yung mga actual question sa board exam, pero mahina kayo sa concept. Okay? Napapansin ko kapag actual let ang aking pinapalabas dito, okay, sa aking screen, ayan, ay nasasagutan ng lahat. Pero kapag ang tanong, ayan, is ako yung gumawa kasi ginawa ko siya para mas lalong maintindihan ang concept, ay hindi, okay, hindi nakakasagot ang lahat. Ayan, ano bang ginagawa ng iba dyan? Nag-memorize ng tanong, ayan, okay, bato-bato sa langit, ang tamaan madurog, okay, wag gawing attitude ang mag-memorize ng tanong, mas maganda na ang memorize ang tanong at alam mo, okay, kapag babalik ta rin ito, okay, kapag binabaliktad at alam mo pa rin ang concept, kaya mas maganda na alam pa rin ang concept, kahit alam yung, okay, kahit minemorize ang tanong.
Ayan, sige, sige, sige. Proceed muna tayo sa number 15. In social mores, the following are regarded as taboo, especially by Christian communities which protect, cherish values but not to include. Okay, sexual abuse of children, taboo yan, hindi yan pinag-uusapan. Okay? Okay? Concubinage, okay? Pangangaliwa po, okay? Tabu po yan. Tabu rin po yan, hindi yan pinag-uusapan. Incest, ayan. Ang pagpatol mo sa iyong kadugo, ayan. Siyempre, ayan, hindi rin yan pinag-uusapan, tabu rin yan. Kaya ang sagot natin dito is virginity. Kasi ang virginity, ayan, hindi na po yan siya, okay? Hindi na yan siya big deal. Huh? Hindi big deal. Ang point ko dito, hindi siya tabu kasi nga, okay, diyan pa lang po sa nanay ni Hesus Kristo, ayan, na si Virgin Mary, ayan, na pag-uusapan na agad ang pagiging virgin niya worldwide. Kaya pinag-uusapan, hindi po tabu ang virginity. Ganun lang po ang kaisi, ang pag-rationalize dito sa number 15. Ayan, proceed po tayo sa number 16. The following are themes of geography except, is it location? Is it place? Is it time? Or region? Ayan. Sige, sige. Anong sagot natin dito? Ayan. May sumagot ng time, may sumagot ng region. Okay, sige, sige. May sumagot ng time. Okay, may time. May sumagot ng region. Ay, La Roche, mag-ingay ang mga virgin. Okay, pwedeng mag-ingay ang lahat except, okay, sa nag-chat. Char! Ayan. The following are themes of geography except, ayan, is it location, is it place, is it time, or region? Ayan, nadi-divide naman po ang lahat. Okay, into two. May sumagot ng time, may sumagot ng region. Kaya, okay, mag-hello sa ating guest speaker for tonight's video. Hello! Ayan, sige, sige, sige. So, ito po yung magiging theme ng geography natin. Okay, ito po yung magiging theme ng geography natin. Meron tayong location, meron tayong place, meron tayong human environment, meron tayong movement, at meron tayong region. When we say location, meron tayong absolute location at relative location. When we say absolute location, ang example nito is yung parang 0 degree, okay, 15 degree, okay, is, okay, tapos latitude, longitude, may degree, okay, absolute location yan. Pero kapag relative location, ayan, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Southeast Asia na malapit, okay, sa China at Malaysia, na kung saan malapit din ito sa Hong Kong. Yan, relative position yan siya. Okay, kahit hindi ko naman siguro i-explain ang place, physical feature, alam nyo na yan. Human environment, interaction of, okay, ng tao sa environment, alam na yan. Ayan, at of movement, paggalaw. Okay, when we say movement, paggalaw, pero hindi yan gumagalaw ang mundo. Hindi gumagalaw ang mundo. Ayan, movement po ng tao. Ayan, migration. Ayan, migration, emigration, immigration. At last one, region. Organizations po yan, or yung places. Kaya, ayan, kapag ang sagot mo kanina, ang sagot mo dito is time, aba, alam mo na ang mangyayari, pakilapit po ng iyong mahiwagang face na hindi pa po, ayan, okay, hindi pa nahalikan ng facial wash ngayong gabi at ako na po ang unang pupukpok dyan. At syempre, ayan, para hindi na tayo sasagot ng time sa actual board exam, hindi po, okay, hindi siguro kaya ng pamukpok, ayan, naayusin ng ating utak, kaya dadagdagan natin ito ng isang sampak, 2 sampak, 3 sampak. Ayan, sapak kayo sa akin. Okay, proceed po tayo sa number 17. What is the direction of Earth's rotation? Ayan. Is it east to west? Is it west to east? Is it north to south? Ayan. Or is it south to north? Ayan. Yes po. Ayan. Sige, sige. Okay, number 17 tayo. Anong sagot natin dito? Ayan.
Okay, anong pinagagawa ni Sir John Philip Cabus? Ayan, sa comment section. Ayan, itong si Sir John Philip Cabus ay parang La Roche rin, katulad ni Ma'am Ika Shin. Ayan, isi-ship na ba natin si Sir John at si Ma'am Ika? Ayan, anong pangalan nila? Ang dalawang maingay sa ang dalawang maingay sa comment section, si Ika at John. Ika John. Ika John. Ayan, sige, sige. Okay, kung may kapitana na tayo, ayan, may asawa na po ang ating kapitana sa comment section. Ayan. Pero, focus muna tayo dito. Paano daw gumagalaw si Earth? Ayan. Rotation ng Earth. Okay, is it east to west or west to east? Okay, nakikita ko pa anong sagot nila. Ayan, nakikita ko na medyo nahihilo na naman po ang taong bayan. Ayan, kaya kukunin natin ang ating mahiwagang armas. Ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter D. Akala ko kasi, ayan, alam na nila ang direction ng Earth. Ayan, medyo nahihilo pa pala sila. Okay, sige. Hindi natin gagawing sagot si letter C at letter D, kaya very good. Ayan, ang sagot natin ay nahahati between east to west at west to east. Pero ano nga ba? Okay, paano nga ba nagre-rotate itong si Earth? Okay, sige. Ang tawag po sa rotation ng Earth, ayan, okay, isulat nyo na lang sa mga nakakaalam, ang tawag po sa rotation niya is prograde rotation. Ulitin ko po, prograde rotation po, ayan, prograde, okay, prograde rotation po ang tawag sa rotation ng Earth. At syempre, ayan, ang sagot natin is between east to west at west to east. Pero, kapag ang sagot ninyo is east to west, ayan, mag-ingay na po kayong lahat kapag east to west ang inyong sagot dahil po kayo ay mali. Mali po kapag east to west ang inyong sagot. Kasi nga west to east po, ayan, ang rotation ng Earth. Ulitin natin, ang pag-rotate niya is from west to east. Ayan. So bakit nga ba siya nagro-rotate ng west to east? Kasi ang rotation na to ang nagbibigay sa atin, okay, ng araw at gabi. Okay, kaya nag-a-appear si sun, okay, sa east, ayan, at nawawala, lumulubog si sun sa west. Okay, yan po yung reason yan. Okay, very good. Ulitin ko, prograde rotation po ang tawag dyan. Ayan. Sabi nila hindi daw, kulang daw ang pukpok na mga sumagot ng letter A. Dagdagan natin. Ano yung masakit dito? Ito, notebook. Ayan, sige. Okay. So ngayon, ang mga sumagot, ayan, ang mga sumagot ng letter A, sige. Ngayon, hindi na po kayo sasagot ng east to west. West to east po ang galaw ni Earth. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 18. Meow. Ayan, yan ang sound ng mga napukpok dahil east to west ang kanilang sagot. Ayan, sige. Meow, sabi pa ni Brad Pitt. Ayan, shout out po sa ating okay, viewer na artista. Okay, shout out sa ating viewer na artista. Galing pa sa Amerika, galing pa sa Hollywood, si Mr. Brad Pitt. Ayan, sige. Basta na po kayo ni Angelina Jolie. Ay, narinig ko break na daw kayo. The fearless head of the nuns from Mongolia. It's not Magnolia, it's Mongolia. The fearless heads of the Huns from naging chicken pa. Okay, ulitin natin. Ayusin na daw natin. The fearless heads of the Huns from Mongolia who became the king of Hungary. Is it Genghis Khan, Attila the Hun, Kublai Khan, or Odoacer? Ayan. Ba't naging magnolia to? Naging manok pa for today's video. Hindi pala dapat meow. It should be bok. La Roche. Pinagagawa natin sa buhay. We're supposed to be
Naglalaro lang tayo dito. Ano ba yan? Sige, sige, focus muna tayo. Focus muna tayo, okay? Huwag niyong pansinin si Magnolia. Si Mongolia po yan. Okay? Patawarin niyo po ako, Magnolia. Patawarin niyo po ako, Mongolia. Okay? The fearless heads of the Nan from Mongolia who became the king of Hungary. Ayan, is it Genghis Khan? Is it Attila the Hun? Is it Kublai Khan? Or, ayan, Odoacer. Ayan, nakikita ko po, ayan, na, okay, nababahagi po ang, ano nila, ang sagot. Ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C. Pero ano nga ba talaga ang tamang sagot dyan? Okay, sige, sige, sige. Okay, una nating aalisin po si Odoacer. Ulitin natin, una nating alisin po si Odoacer. Okay? Next, ayan, sige, sige. Okay, meron na lang tayong Genghis Khan, Attila the Hun, at, okay, Kublai Khan. Etong si Kublai Khan at si Genghis Khan po, magpamilya yan. Si Genghis Khan po ang greatest leader, ayan, ng Mongolia. Pero hindi naman po yung fearless head of the Huns na naging leader ng Hungary. Next po, si Kublai Khan naman po, siya po ang naging emperor, if I'm not mistaken. Okay? Si Kublai Khan naman po ang naging emperor, ayan, sa China. Okay, it was during Yuan Dynasty. Yes, very good. Si Kublai Khan, ang emperor ng China during Yuan Dynasty. Ayan, at si Genghis Khan, ang kanyang lolo na tinawag na greatest conqueror po. At ang sagot natin dito ay si Attila the Hun. Ayan, Attila the Hun. At syempre, ayan, hindi natin papalampasin itong si Odoacer. Ulitin natin, hindi natin itong ipapalampas si Odoacer para lahat ay magkakaroon po, ayan, ng sagot. Okay, sige, sige. Okay. Yes, yes, yes. Okay, very good, very good. Ayan. Yes. Si Odoacer po, ayan, ay na-assassinate po yan siya sa Italy dati. Ayan, at siya ay pinanganak siya, ayan, Austria. Pero lumalabas din sa board exam, yes, lumalabas siya, pero as choices pa lang po so far. Ayan, siya po yung namuno, ayan, sa revolt. Ayan, sa Herulian. Ayan, sige, sige, sige. So, mga sinaunang tao pa yan silang lahat. Ayan, sige, sige. Okay. Okay, ulitin natin, ulitin natin. Okay, Odoacer, hindi magiging sagot, hindi siya. Okay, hindi siya magiging sagot kasi hindi naman siya makikita sa, okay, Mongolia. Ang makikita sa Mongolia, si Attila, si Genghis, at si Kublai Khan. Okay, si Genghis Khan, ayan, siya ang lolo ni Kublai Khan, pero ang kanyang real name, ayan, ay si Temujin. Ayan, ang kanyang, ano, ayan, greatest conqueror, at ang kanyang, ang kanyang successor, which is si Kublai Khan, ayan, ay successful pong nasalakay, nakuha ang imperyo ng China at nagkaroon siya ng dynasty which is the Yuan dynasty. At last one po, ayan, si Attila the Hun. Ayan, itong si Attila the Hun naman po ang magiging sagot natin dito. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 19. Sige, I will give you 15 seconds to answer this. At ako'y, okay, makikichismis muna sa inyo sa comment sections. Anong pinagagawa ninyo at kinikilig na kayo sa comment section? Ayan, ginawa nyo pang, okay, ginawa nyo pang flingster ang aking comment section at kayo naglalandian dito. Anong ginagawa nyo dito? Ayan. Okay, may golden retriever na ba tayo dito sa comment section? Guys, baka ma-fall ako. Ayan, support ka namin, Ma'am Ikashid. Ayan, sige. Mga laro. Okay, focus muna po tayo. Focus muna po tayo dito sa ating live. Okay, number 19. Recognized as the author of the American Declaration of Independence. Sino daw po ang author? Is it Thomas Jefferson? Is it Abraham Lincoln? Ayan, is it Benjamin Franklin or Thomas Paine? Okay. Sige. Okay, very good, very good, very good. Ang sagot natin dito is Thomas Jefferson. Yang tanong na yan ay lumabas po 2021 at 2022. I believe sana lalabas pa yan siya ulit. Ulitin natin, ang author ng American Declaration of Independence po, ayan, ay si Thomas Jefferson. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 20. Okay, sa number 20, easy na naman po yan siya kasi nga Southeast Asia, paminsan ASEAN at
easy lang naman po ang sagot dyan. As long as alam natin kung sinong bansa ang pasok sa ASEAN, alam natin yung basic, okay, na place. Ayan, alam natin may alam tayo sa mapa, kahit konti-konti alam natin yung sagot dito. Okay, Vietnam, Bangladesh, Thailand at Malaysia. Ayan, Ma'am Ikashin, wag kang mag-alala dahil hindi pa matatapos ang love story ninyo tonight dahil 25 items po tayo at hindi po 20 items. Medyo nangangamba ang ating leading lady. Okay, for tonight's video dahil ayan, hindi niya na makakausap ang kanyang kuchi-kuchi sa comment section. Huwag kang mag-alala, may 5 items pa tayo. Ayan, take your time. Okay? Which of the following is not part of Southeast Asia? Is it Vietnam, Bangladesh, Thailand, or Malaysia? Ayan, may sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. May letter C, Diyos ko po. May letter D. Ako ba'y pinaglalaruan ninyo at hindi nyo alam? Okay, ang Southeast Asia? Okay, Diyos ko po, ayan na. Fruit salad tayo ng hindi natin inaasahan sa number 20. Fruit salad tayo sa number 20 at deserve nyo pong mapukpok. Okay, kapag sinabi natin Southeast Asia, mga karatig bayan po yan ng Pilipinas. Mga karatig bansa yan ng Pilipinas pala. Okay, at ang Bangladesh ay makikita natin sa tabi ng India. Okay, ang India po, ayan, ay nabahagi sa dalawa. Noong 1947, naging India at Pakistan to. At ang Pakistan, pinanganak niya naman po si Bangladesh. Ayan, at si Bangladesh, hindi po makikita sa Southeast Asia. Malayo po si Bangladesh. Andon sila sa far away. Kaya hindi natin gagawing sagot. Ayan, si letter A, letter C, at letter D. Diyos ko po, isang pukpok kayo sa akin lahat. Ayan, dapat po, ayan, masasagot niya na ito. Ayan, ano ba yan? Sige. Okay, magbigay ng kahit anong comment sa comment section. Ayan. At tayo magpro-proceed na sa number 21. Okay, last 5 items at tayo matatapos na sa live na ito. Ayan, kinikilig na daw si Brad Pets. Ayan, yes. Sige. Pukpok kayo sa akin tonight. Ayan. So, paki-share ng ating live, mga bangla kong kaibigan. Ayan, sige. Okay, sige. Okay, may nagbigay na ng kanilang emojis. Proceed tayo. Ayan po, okay, before tayo mag-proceed sa 21, para hindi na po natin masasagot itong si Bangladesh, tandaan nyo na po yang lahat. Meron tayong Brunei, meron tayong Cambodia, meron tayong East Timor, meron tayong Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, at Vietnam. Okay, yan po ang lahat. Ayan, yan po ang lahat ng mga, yan po ang lahat ng mga what? Okay, bansa na makikita sa Southeast Asia. Sige. Okay, proceed po tayo sa number 21. Last 5 items na lang at tayo matatapos na sa ating live ngayong gabi. Hoy, Kapitana, umayos ka ga. Ayusin mo yung buhay-buhay. Sinasapian ka na naman ng masamang engkanto. Kapitana, Ikashi, kailangan ko pa ba kumuha ng albularyo upang mahimasmasan ang iyong buhay ngayong gabi? Ayan, sige. Ayusin mo yung buhay. At sino ka mang masamang kadiliman, masamang engkanto na, okay, sumisira. Ayan, sa isipan ng aming Kapitana, lumayas ka. At siya'y makapag-focus na po sa number 21. Which of the following is an example of a cultural landscape? Is it a mountain range? Is it a mud-made dam? Is it a city with historical monuments or a tropical rainforest? Okay, for short, okay, ito po ay tumutukoy sa cultural landscape. Okay, na naayos na, ginawa na ng tao at may symbolism ito. Malamang sa malamang, okay, ang sagot natin dito is hindi letter A. Ang mountain range, wala namang culture na makikita dyan. Ang letter B, wala namang culture na makikita dyan. Kaya letter C at letter D tayo. Kapag ang sagot mo letter D, lumapit ka sa screen saglit. Lumapit ka sa screen. Okay, nainis ako dahil wala kang makikitang kultura sa kagubatan. Dahil, ayan, ang sagot natin dito is a city with historical monuments. Ayan, historical monument po.
Okay. Okay. Saan ka naman nakakakita ng cultural landscape na tropical rainforest at letter D ang iyong sagot? Bato-bato sa langit ang tumuan, ang tamaan masusuntok, masusuntok. Ayan, sige, sige, sige. Okay. Proceed tayo sa number 22. A continent that is called as a birthplace of religion. Okay. Is it Europe? Is it Asia? Is it Africa or Spain? Ayan. Easy lang naman yan. Easy lang naman yan. Ayan. Okay, ang dami na ng pambubukol natin. Hindi lang pala pamukpok, nanununtok na rin ngayon si Sir. Wala na. Wala na. Nawala na. Nawala na sa katinoan si Sir. Nanununtok na rin siya sa live. Ayan. Medyo nakakatakot na si Sir. Ayan, what more na kapag face to face, kawawa naman ang mga lecturer ni Sir, nasusuntok. Na one hit po, one punch man pala si lecturer. Wag kayo mag-alala, wag po kayo sumunod wag po kayo wag po kayo okay, sumunod sa anong pinagagawa ko. Kasamaan po ito. Ayan, kasamaan po ito. Ayan. Okay, okay, focus tayo. Ang birthplace of religion po is Asia. Okay? Asia po. Okay? Birthplace of religion, ayan, is Asia. Pero kapag sinabi naman nating birthplace of civilization, ulitin natin, birthplace of civilization, ano ito? Yes, very good po. Kapag birthplace of civilization po, Mesopotamia. Ulitin ko, Mesopotamia, birthplace of civilization. Okay, last 3 questions, 23, 24, 25 at magbababay na tayo sa ating live. Okay, number 23, the Dead Sea is famous for its high concentration of which elements? Ayan, sige. Is it salt? Is it oxygen? Is it carbon dioxide or hydrogen? Okay. Sige. Okay, is it salt, is it oxygen, carbon dioxide, or hydrogen? Okay, after po ng live na to, ayan, sa lahat po ng nanonood ng live, atin pong ipagdasal si Ikashin. Ayan, na sana po, ayan, siya ay bumalik na po sa kanyang dating, okay, wisyo. Ayan, dahil po ay siya ay sinasaniban na po ng kulto, ng kadiliman, ayan, ng kasamaan, ayan. Hindi humina ang aking signal, hindi ako sinaniban ngayon ng kadiliman, pero mukhang nasa panganib pong ating kapitana at atin po siyang ipagdasal. Ayan. Sige, okay, dito number 20, ayan, focus tayo, number 20, the Dead Sea is famous for its high concentration of which element? Is it salt? Is it oxygen? Is it carbon dioxide? Or hydrogen? Ayan. Sige. Ayan, ang sagot natin is, very good po. Ayan, very good. At wala namang nawala sa concentration sa number 23. Ang sagot po natin, ayan, is letter A. Letter A po ang magiging sagot natin dito. Ayan, number 24. Ayan. May kodigo na kayo sa baba, okay, in advance. Ayan. It is a law that punishes without judicial trial. Ayan. Habeas corpus ba yan? Is it mandamus? Is it bill of attainder or Miranda rights? Ayan. Sige. Kapag nagkamali pa kayo dito, Diyos ko, iwan ko na lang anong gagawin ko sa inyo. Ay. Siguro nalabas na ako ng skin at kayo pagsasapak-sapakin ko. Ayan. Okay? Kakagatin na kayo ng sagot sa baba. Diyos ko po. Ay, may nagkamali pa talaga. Ayan. Okay, bakit nagkamali pa? Ayan, nasa baba ang sagot. Okay? Sige. Okay, hindi po. Bakit po? Okay. Ang sagot natin dyan is letter C, Bill of Attainder. Ayan, Diyos ko po, may sumasagot ng letter A. Ang habeas corpus po, okay, ang habeas corpus po is bring me the body. Kapag ito po yung karapatan ng isang tao na hindi ka pwedeng hatulan, hindi mag-start, ayan, ang paghuhukom sa'yo ng wala ang iyong body, ang wala ang iyong presence sa loob ng court. Kaya bring me the body, kailangan ang presence mo ay nasa korte. Ang writ of mandamus naman, hindi yan magiging sakot kasi hindi naman yan all about punishing, hindi naman about judicial trial. Miranda rights, ayan, yung sinasabi, okay, yan yung sinasabi ng
Yan ang sinasabi before. Ayan, hulihin yung isang tao. Okay, you have the right to remain silent, blah, blah, blah. Miranda rights po. Yan. A bill of attainder ang magiging sagot nila dito. Okay? Okay? Bill of Attainder ang isasagot natin dito. Kasi kung ibabasa natin dito, under 1987 Constitution, ayan, the prohibition of Bill of Attainder is explicitly stated in Article number 3, Section 22, which reads, no ex post facto law or Bill of Attainder shall be enacted. Ayan, sige. So, may karapatan kang manahimik, may karapatan kang kumuha ng abogado, at kung hindi ka wala kang pera upang kumuha ng abogado, ayan, ikaw po ay bibigyan. Next, kailangan mo ring alam kung anong kaso ang ibibigay sa'yo at hindi ka dapat i-coerce sa confession. Writ of mandamus, yan po ang meaning. Bring me the body sa habeas corpus at bail of attainder po ang magiging sagot natin dito. Ayan, kapag writ of mandamus, ito yung karapatan, okay, ng taong bayan ng Pilipinas na mag-order po, ayan, para sa public official agency na gawin po nila ang kanilang okay, work. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 25. Okay, number 25. You are a legal expert if ever that you will be asked on which is not a crime under criminal law, which is your choice. Ayan, sige. Is it murder? Murder? Murder. Is it murder? Is it abortion? Is it parricide or suicide? Ayan, pati ako napapamorder. Okay, anong sagot natin dito? Okay, malamang sa malamang, paano ka mabibilanggo? Paano ka makukulong kapag patay ka na? Kaya hindi siya ginawang criminal law. Malamang sa malamang, hindi ka makukulong. Ano be? Yung ano mo be? Yung katawan mo be na inaagnas na ang dadalhin namin sa korte para hatulan ka ng sintensya? Ayan. Syempre, suicide po ay hindi po. Ayan, mababase as, ayan, isa sa mga criminal law. At very good po. At dyan lang po natatapos ang ating live ngayong gabi. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa mga andito. Ayan, nanood lang nga yung iba ng live. Ayan, na-distract pa. Yung iba nagka-love team pa. Ayan, sige. Kung gusto niyo pang humabol sa aming final coaching, ayan, just message me po. Ayan, at mapasama po kayo sa 3-day lecture namin. Ayan, which is March 16, March 18, at March 21. Maraming salamat everyone, at magbababay na po sa inyo si Madam Pamukpok. Ayan, bye-bye.